At ito naman ngayon, makakausap naman natin si dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino. Former Congressman Casino, magandang tanghali po sa inyo. Sina Pia at Rafi po ito. Magandang tanghali, Pia at Rafi. Magandang tanghali sa lahat ng nanonood. Oho. Sir, hindi ho ba kayo nagkaroon ng agam-agam o nagdalawang isip na pumunta dyan dahil yung iba hong mga politiko at dating politiko parang hindi po naging mainit yung pagtanggap sa kanila dyan? Hindi naman. Alam mo, ang Bayan Muna kasi tsaka yung bloke natin sa Kongreso, yung Makabayan Coalition, earlier on ay nag-file na ng bill para sa abolition ng PDAF. And in fact, yung 7 kinatawan namin doon sa Kongreso ay nagdeklara na hindi sila gagamit ng PDAF allocations nila indefinitely. And so dapat lamang na kasama namin ang o makiisa kami sa maraming bilang ng ating mamamayan sa panawagan na i-abolish ang pork barrel system. At napakaganda po naging resulta ng pagkilos dito. Congratulations po sa mamamayang Pilipino. Kayo po ba personally, nagulat po kayo nung inanunsyo ni Pangulong Aquino na panahon na para i-abolish ang pork barrel? Well, nagulat po ako. Kaya binasa ko yung kanyang statement at nakita ko doon na hindi naman talaga ina-abolish. Dahil sabay ng pagsabi niyang i-abolish yung pork barrel, kailangan daw ng isang bagong mekanismo. So, ganun pa rin yun. 70 million per congressman, 200 million per senator, more than 300 billion for the president. Magagamit pa rin sa politika, vulnerable pa rin sa pandarambong at corruption. So, ang kailangan talaga abolition, hindi yung babaguhin lang yung mekanismo o yung pangalan. Pero, sir, kayo po, sabi nyo nga po, yung grupo po ninyo, yung ibang party list groups, matagal nyo nang hinihingi yung abolition ng PDAF. Pero baka po kasi may iba na magsabi na madali po para sa inyo na hilingin ito dahil dati naman po, sanay na po kayo dahil kayo po yung kasama po dati dun sa mga hindi talaga nabibigyan ng PDAF. Pwede sabihin yan, no? Pero ang usapin kasi dito, ano ba yung tama at ano yung mali? Hindi yung whether sanay ba yung isang congressman na walang PDAF o meron o wala. Lumalabas talaga na delikado yung tinatawag nating vague discretionary lump sum allocations. No? Ito yung mga laman ng budget natin na hindi malinaw kung saan ba gagamitin. Basta may 70 million si congressman, may 200 million si senador, bahala kang gamitin. And then, nakadepende sa Malacanang kung i-release ba yung pera o hindi. Dahil dyan talagang nagiging instrumento yan para sa grabing pandarambong at saka pamumulitika. So talagang laban po ito kontra korupsyon, no? Pero sir, yung grupo nyo po ba kasama po dun sa magmamarcha patungong Mendiola mamayang hapon? Kasi meron din pong pupunta Mendiola. Opo, yung ilang mga grupo ay nais dumiretso ng Mendiola mamaya dahil gusto nilang ipakita na ang usapin ng pork barrel ay hindi lang yung congressional pork, pero also yung presidential pork. At talagang ang may susi sa pag-abolish ng pork barrel system ay ang presidente mismo dahil siya ang nagpo-propose ng budget sa Kongreso. At kung mismo sa kanyang budget ay aalisin na yung pork barrel, yun ang paraan para matanggal ito. Congressman Teddy, paano nyo po ba isasalarawan itong pagkilos na ito ngayon? Ito ba'y laban lang talaga sa sistema o laban sa mga nakaupo sa gobyerno? Kasi sa mga nakaraang mga pagtitipong ganito kalalaki, talagang meron kayong pinupuntirya na mapatalsik, umapalis, umabago. Pero sa ngayon po, ano talaga yung pinupuntuhan itong pagkilos na ito? Well, ito talaga ay laban sa sistema ng katiwalian. At ang isang malaking tipak ng sistemang yan ay yung pork barrel system. Pero kung mapapansin natin, napakaraming mga opisyal ng gobyerno ang sangkot dito. Mula sa presidente hanggang sa congressman, senador, hanggang mayor, hanggang barangay captain. So, sistema ang pinag-uusapan natin dito. Pero ang question dito, sino ang magdidesisyon kung magkakaroon ba ng reforma ang sistemang yan? Sa kanila natutuon ngayon ang paniningil ng taong bayan kay Pangulong Aquino, sa Kongreso, sa Senado, at sila ang dapat makinig sa taong bayan. Sila dapat ang umaksyon para ma-abolish ang pork barrel. At kasabay po nung panukala ninyo na i-abolish yung pork barrel, may mga kaakibatin po bang suhestyon kung ano yung po pwedeng gawin para naman mapatid yung pangangailangan ng mga taong bayan? Tama yan. Ang isang susi dyan sa alternatibong paraan ng pagbabudget, unang-una dapat alisin na yung mga lump sum allocations na hindi malinaw
kung saan gagamitin, at saka up to the discretion ng congressman, senador, or executive official kung saan gagamitin. Yung tinatawag na line item budget. Okay. Pero pangalawa, kailangan din ng pagbabago sa paraan ng pagbabudget ng Kongreso. Dapat bukas ito kasi nung 9 years ho ako sa Kongreso, yung budget natin na-approve on second reading nang hindi kasama yung mga amendments. At na-approve ang third reading nang tinatago yung mga amendments. Kaya napupunto ko sa Bicameral Conference Committee ang final na desisyon at sila-sila na lang ang nag-uusap dyan. Dapat yan ay baguhin din natin para mag-work yung sinasabing line item budgeting. Pero ang basic dyan, dapat talaga buwagin yung mga lump sum allocations, whether these are congressional pork or presidential pork. So at least ngayon po ay aware na yung taong bayan sa ganitong mga sistema at yung kumbaga requisitos nitong paggawa ng budget. Yun po siguro yung napakahalaga ngayon na Congressman Casino. Sige po, marami po salamat. Pero alam mo, mahabang labanan pa ito ha. Hindi ho nagtatapos ito sa isang rally. Dapat ang ating mamamayan ay makialam na talaga ngayon. Hindi pwedeng yung sinasabing militante grupo lang ang kumikilos. Dapat sama-sama po tayo dito para magkaroon talaga ng ganap na pagbabago sa ating bansa. Sige po, maraming salamat po. Dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino. Magandang tanghali po sa inyo.